So, gusto ko rin mag-support. Sa kanila yata ni Ivy. Tapos, ayan pa, isa pa yan. Kasi, syempre si Ivy, minsan nakachika ko rin siya sa Viber, ganyan. Girl, pag nakakausap ko sila, hindi ako balimbing. Wala namang dapat side-side dito. At saka maloka kayo, teammate ngayon sila nila Gemma sa national team before. Napaka-echosera nyo. Kahit pagtabihin yan, wala silang issue, kayo lang may issue. At saka, alam mo yun, parang nasa isang community kami, honestly. Mga fan hindi porket, ay, kasama niyo si Gemma last week, tapos, kausap niyo si ganito this week. Ano naman? O bakit may ginawa pa silang kasalanan sa akin? Ba't nag-aano ako? Nakakaloka. Bantot ng ugali talaga ng mga ganyang tao. Oo, at saka, wala, alam mo, minsan hindi rin yun, alam mo yung kanya-kanya nilang fans, feeling nila pinagtatanggol nila si ganito. Tapos sasabihan nila ng masasama yung isa. Parang, girl, kinabuti ng ugali niyo yan? May pinagtanggol kayo pero meron kayong, binaba na ibang tao. Diba? So, nakakaloka lang mga ugali. Malalaki na kayo, yung babantot pa ng ugali niyo. Balita ko si Miss Minchin ay kinain ng sistema niya ng gateway. Wala akong idea sa mga ganyan guys. Sa inyo ko lang yung nalalaman. Kita man si coach na naman ng Petrogas. Sino nang yung coach nila? Pero guys, ayun nga, if may mga nakikita kayo na volleyball players na nagtatayo ng kanilang business, isupport nyo rin sila the way na sinusupport nyo sila inside the court. Kasi the reason why the basketball players, they're very successful even after their basketball career sa PBA, kasi nag-invest talaga sila sa mga kanya-kanya nilang businesses. Diba? Malaki yung kita ngayon sa sports, oo, pero sabi nga nila, isang tapilok mo lang, or diba, mabilis ubusin yung pere. So, when they are starting something, i-support nyo, diba? Kasi that's their life after volleyball. Tissue Lab, oh my God, kanya yun. Hindi ko alam kung nagtutuloy pa siya nung isa na yung alam ko meron pa siyang mga shares or whatever. Pero other than that, parang wala pa ako nababalitaan ulit. Meron kaming project bahay sa Manila na pagtatrabahuhan. Kaya, ayan. Sabihin ko lang naman, balik kayo ulit kasi mukhang mapapadalas na ako ulit sa Kumu kasi nag-resign na ako. Uy, si Caitlyn, umuwi muna siya ng province. Sabi niya, babalik siya on September 1 yata. Ano sabi niya kanina? Kausap ko siya kanina eh. September 1 yata siya babalik. Yes, si Gemma ay magpapa-retainers muna siya and then after 2 to 3 weeks, naka-aligners na sila ni Ella. So, hinab ko na din si Ella sa contract niya. Kahit di ko naman siya alaga. Siyempre, ano na yun? Baga, health na yun. Yes. Siyempre, actually, kahit alam mo, kahit sino naman sa amin, makikita mo talaga sa volleyball community. Ganito kami pinalaki. Makita mo kung may kailangan ng help, kahit hindi mga ka-close. Tutulong pa din yan for the business ito. At saka pala, binilan kasi love ng cellphone. Kasi, offer dyan ng toothpaste, ang ganda ng teeth ni Gemma. Wala pa. Yung Colgate dapat last time. Pero super hindi kaya ng budget. So, isa pa yon sa pinoprotect namin kay Gemma. Kasi syempre ngayon, iba na siya. Hindi na siya yung normal na, bigyan mo ko ng item free, tas post mo ako. Hindi na siya ganon, di ba? Kasi na siya endorser na siya. May marketing value siya. And ayaw naman namin ma-exploit siya. Kaya, minsan, kailangan namin mag-know sa mga rackets kapag masyadong mababa. And kapag big brands, alam namin may pera sila pero binabarat nila yung ibang influencers. Kaya pag no. Tsaka invisible braces muna, ang Jella. Sa Urban Smiles. Si Sadie magbe-braces na din, di ba? Pinalagpas lang namin tong gala. Yes, naku, 1M followers niya na si Mari.
Baka yung iba, sa explore lang nagtitingin. Hindi kayo naka-follow. I-follow nyo na siya. Kasi pag nag 1M na siya, isa na siyang mega influencer. So, tataas ang kanyang rates. $9K na lang gulang. Kaya-kaya nyo na yan. Si Pons, oo nga. Kaya lang, time kasi nun ni Pons eh. Namimiss ko na yan si Pons. Isa rin yun sa mga babies ko eh. Kasi dati, nung sa Petron ako, ay naku, sobrang dami kong, doon, babies. Yan, sila Sisi, sino to? Sila Pons, si Buding, si Remy. Actually, si Remy boy lang yun, pero baby din yun. Si Ponggay is pabalik ng Kumu. So, inaayos lang yung contract niya. Kasi nag-Kumu break siya, girl, nung first quarter. Kaya, ayan. Tapos nung weekend, sino dito nanood nung live ko habang nandun kami sa gala? Press 1. Ibang kulit-kulit namin. Parang, dun lang ako kasi nakapagkulit ulit. Kasi syempre sa work, mga mature na yung mga kasama ko, hindi na ako makapaghayop. Alam mo yun, dito lang ako nakapaghayop. Pag stream, pag volleyball community yung mga kasama ko. Tapos, hindi ko masyadong nakakausap si Kane. Nakita niyo ba, diba? Kami lang ni-send yung yung nagkukulitan. Tapos sabi ko, love, sorry kanina. Pero hinawakan ko naman yung kamay niya. Sabi ko, sorry kanina, parang enjoy ako. Parang namimiss ko magkaroon ng mga teammates. Kasi, nakakamiss yung dati ko ring life na, alam mo yun, athlete ka, nag-work ka, pero naglalaro ka lang, ang dami mong mga teammates na parang kapatid, syempre, uso yung kulitan. Mardagulan sa true, parang doon ko malalabas yung funny side ko. Tapos, sabi ko, sorry, namimiss ko talagang magka-teammates. Tapos yun, wala lang. Doon ko na-feel na, oh my gosh, yung mga baby sisters pa. Nakakatuwa. Bagong setter ng CCS, hintayin nyo na lang sila i-reveal. Hanggat hindi pa nare-reveal, chismis pa daw. How is your eating? Kasi naman, naka-line up na sa utak ko yung itatanong ko sa kanila. Who are you wearing? At saka what are you eating? Naghalo. Kaya, ayun ang kinalabasan. Oo, dahil sa alam pinanood ko ngayon. Sabi ko, ano ba yan? Tawa-tawa ako, corny-corny naman namin. Yes, si Gemma. Pero, wala lang. Feeling ko kung medyo mag-aaga kami, star of the night si Gemma. Kasi si Ian Rances, kilala niyo yun. Yung designer ni Ian Rances is the same designer as Gemma. Alam mo, ang galing niya talaga. Hindi niya sinukatan si Gemma. Kinuha ko lang yung mga, sukat-sukat niya nung nasa Japan siya. Tapos binigay ko. Kasi nga sobrang hectic ng schedule. Tapos pagbalik niya dito, sinamahan ko na siya agad. Girl, as in, ang ganda talaga ng sukat kay Gemma. Tapos, ayun. Girl, ito pa, si Sedi. Pablo, pasensya ka na, pumutok yung skirt ni Sedi. So, hindi siya makaupo. Nakakatawa! Kasi, si bakla, nandun pala kami sa F1, pumutok na yung skirt niya. So, parang, girl, mamakas na! Pupunta sa likod, sabi niya, Tehe, anong gagawin ko? Girl, hindi ko alam po anong gagawin mo. Tapos, inano ko lang siya. Kasi syempre, nagpo-photoshoot pa kami. Sabi ko, iangat mo na lang, yung hindi halata, ganyan. So, mega tulong ako sa kanya dun sa skirt niya na napunit. Kaya, ayun, wala lang. Ang fun talaga ng gala. As in, ang daming palpak, pero hindi nyo halata, diba? Parang ang perfect namin that day. Si Gemma, mali ng hotel na pinuntahan. Si Celine, pumutok yung skirt. Sa akin, di ba, pumutok din yung black ko na gown. Tapos, pinadala ko yung extra, yung blue. Hindi yun yung dapat ko isusuot. Pinadala ko yung blue. Girl, alam mo kung anong dumating? Ibang gown ng ibang client. Wait lang. So, ito sabi ko, hi, John Ray. Sabi ko, mali po yung pinadala nyo, kulay pink to. Bawal magsuot ng pink kasi blue, gold, white, at black lang yung pwede. Ang palpak talaga. Tapos dumating tong damit ko, mga 4 o'clock na yata. Tapos ito pa, nung nandun na kami, kasi si Gemma,
naglakad nga, diba, si bakla. So, nung papunta na sa F1, sumabay siya sa amin. Nasa amin yung maleta niya. Tapos, gusto niya na umuwi after ng mga picture-picture and everything. Sabi ko, sige, kasi alam ko may meet and greet pa sila ni Ella the next day. Sabi ko, hindi ba kami uuwi? Pero kukunin namin yung car para makuha mo yung ano. Paglabas namin, ang daming tao. As in, ang haba ng pila. Sabi ko, ano meron? May bomb threat ba or ewan? Tapos sabi ko, excuse me, sir, what's the line for? Tapos sabi nung taga Shangri-La, they're expecting a guest. Tapos paano ko, Shangri-La? Fuck, nandito ba si Heart Evangelista? Akala ko talaga si Heart Evangelista. Yun pala yung mga FIBA basketball. Tapos, ayaw nilang kunin yung kotse namin. Si Gemma bumaba na sa parking para kunin yung car niya. Kami, kailangan namin kunin yung kotse sa valley. So, sabi namin, sir, we need a car now. Parang kailangan daw muna intayin yung FIBA players na bumaba and all. Sa isip ko, akala mo naman, sasakmalin ko yung mga FIBA players. Hindi ko yung kilala, girl. Kung si Aiza Maiso pa yan, sakmalin ko yan. Pero hindi ko kilala yung FIBA. Kunin mo yung car ko. Yun ang gusto ko mangyari. Tapos ang tagal namin naghintay. So, ayun din, umuwi na lang din kami. Kaya, hindi mo kilala yung mga dumadaan doon. Divine. Gusto mo, One Sports ID ko, sampal ko sa'yo. Charing. Pero, ayun, talo pa ako nung nanay ko. Sabi niya the next day, ano? Sabi niya, saan yung gala nyo? Sa Shangri-La? Di ba nandun yung FIBA, yung USA? Sabi ko, ang taray, buti ka pa alam mo. Wanna be